Kumusta mga kapatid? I hope everyone is doing well and fine. Noong nakaraang buwan, merong dalawang magkapatid na tuta ang nakita ko sa harap ng bahay namin. Hindi ko alam kung tinapon sila doon o naligaw sila. Makikita mo sa mata nila na gusto nilang humingi ng tulong. Kaya napagdesisyonan kong pag-aralin sila. Bibir lang, pinakain ko sila. Kinabukasan, nandito na naman sila. Sabi nila nag-break na kayo, ba't nandito pa kayo? So, naisipan kong bigyan na sila ng pangalan. Halatang guilty si Daniel, oh. Nasa sulok at di makatingin ng diretso. Habang itong si Kat, ba, mukhang may sama ng loob yan. Daniel, paamuhin mo siya. Kapit siya? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Sabi sa Proverbs chapter 12 verse 10, the righteous care for the needs of their animals, but the kindest acts of the wicked are cruel. Sa madaling salita, ang mga hayop ay dapat nating pangalagaan dahil nilalang din sila ng ating Diyos. Nung sumunod na araw, sila na ang may-ari ng bahay namin. Feel at home na si Daniel, oh. Tuwang-tuwa sila dahil nakahiga na sila sa loob, hindi na sa labas. Malayo na sa maalikabok, sa mausok at maingay na daan. Ayan na nga, ginagamitan na ako ni Kat ng pamatay na arte niya. Sige, bigyan mo ko ng pagtatampo. Hay nako, mga babae nga naman. Habang itong si Daniel, ginagamitan ako ng killer look. Marami nang nahulog sa'yo dyan, boy. Di mo ako mauto. Kaagad namang lumapit si Daniel at may pagkiss pa nga. Ang rupok mo, Kat, ang rupok mo. Daming chismis sa background. Saan siya na? Parang malungkot ang pangalan nila, no? Kasi pwedeng maghiwalay. Kat, Daniel. Siguro dapat ibang pangalan na lang. Yung tipong tatatak sa isip ng tao. Yung kapag narinig, di ba to? Sige nga. Julia Barreto na lang, o diba? Ang galing mo, Angel. Ang galing mo talaga, bright ka. Oo, mahirap ma-attach sa mga alaga nating yung hayop. Lalo na kapag tumagal sila sa atin. Gaya na lang nitong cute na half Askal, half Pitbull. Na noong maliit pa lang siya ay katabi ko siyang natutulog. At sa tuwing nagigising ako, nagkalat ang ihi niya sa sahig. Minina ka na naman. Yan lagi sinasabi ko sa kanya kapag pinagagalitan ko. Kaya ang pangalan niya ay Minnie. Okay. Ito namang 5 tuta na ito na 3 lalaki at 2 babae ay mga ligaw din. Kung paano sila naligaw? Ganito. Ligaw na aso ang nanay nila na nanganak sa likod ng bahay namin. Pagkatapos niyang iire ang mga anak niya ay iniwan niya ang mga ito. So inisip ko siguro ayaw niyang ipaalam sa mga amo niya na buntis siya kasi baka itakwil din siya. Grabe, no? Grabe din ang parenting ko dito, mga kapatid. Dahil iiyak lang ang isa, mag-iiyakan na ang lahat. Ay. Kaya ang pangalan nilang lahat, Laila. Laila Dilima. Janelle! Isa sa pinakamahirap na part bilang pet owner ay kapag namatay sila. Tulad nating mga tao, hindi rin tayo mananatili ng panghabang buhay dito sa mundo. Kaya habang tayo nabubuhay, gawin na natin ang tama at gumawa ng mabuti. Malit na bagay man sa mata ng tao ang pagpapatuloy at pag-ampon sa mga ligaw na hayop. Pero sa mata ng Diyos, kapatid, ito ay kaibig-ibig. Kahit hindi na tayo kaibig-ibig sa iba, iparanas din natin sa iba ang kabutihan na ating nararanasan. Share your blessings, ika nga. Sikapin nating maging blessing sa iba, maliit man o malaking pagpapala, dahil yan lang ang pwede nating iwan dito sa mundo. At ang lahat ay sa Diyos, ang papuri at pasasalamat. Dahil kung di dahil sa Kanya, wala tayong magagawa.